100 taon nang naghintay ang pamilya ng mga banal na hayop, sa wakas ay napisa na ang kanilang pinakamamahal na anak na babae. Ang hindi nila inaasahan, ang bagong paborito ng pamilya na hirap nilang mapisa ay ang munting prinsesa mula sa mundo ng mga tao na kalalabas lang patayin ng sarili niyang kapatid. Dahil lang sa kanyang kulay rosas na buhok na parang nyebe, ibinigay sa kanya ng emperador ang lahat ng pagmamahal nito. Samantala, ang kanyang kapatid na may gintong buhok din ay hindi nakatanggap ng kahit katiting na pagtingin mula sa emperador. Nang marinig niya ang emperador na paulit-ulit na nagseselos sa kanyang kapatid, sinasabing, sana lang lalaki ka. Doon lang naintindihan ng kapatid na lalaki na sadyang kinamumuhian lang siya ng kanyang ama. Kaya isang gabi na madilim at maangin, pinatay niya ang sarili niyang ama at inagaw ang trono. Ang madilim niyang mga mata ay tila sumaksak sa puso ni Enel. Hindi pa niya nakitang ganoon katakot ang kanyang kapatid. Hindi ba't ikaw ang pinakamamahal ni Papa? Samahan mo siya sa ibaba, siguradong matutuwa siya. Hindi kailanman inasahan ni Enel, na ang dating mabait at malambing niyang kapatid ay papatayin ang sariling ama at kapatid. Nanginginig siyang gumapang palapit kay Gliss, sa pag-asang maibalik ang dating pagmamahalan nilang magkapatid. Ngunit sinipa lang siya palayo. Kadiri, ang dalawang salitang iyon ay tumusok ng malalim sa puso ni Enel. Sa gitna ng kanyang hindi makapaniwalang tingin, sa huli ay bumagsak din ang mahabang espada ni Gliss. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi niya maintindihan kung bakit naging ganoon kalupit ang kanyang kapatid. Sa kanyang pagkalito, nakaramdam siya ng isang sinag ng liwanag. Nasa impyerno ba ako? Bago pa man siya makapag-isip, isang tunog ng nababasag na shell ng itlog ang narinig niya. Ang bumungad sa kanyang mga mata ay dalawang di pamilyar na mukha. Sa takot, gusto niyang sumigaw, ngunit ungol lang ang lumabas sa kanya. Sandali malalambot na mga paa. Mabalahibo at malambot na buntot ito ay isang sorrow. Muli siyang nabuhay bilang isang sorrow. Para kay Enel, parang binagsakan siya ng langit at lupa. Hindi niya inasahan na sa pagmulat niya ng mata, pati species niya ay nagbago na. Kahit mahirap tanggapin, sabi ni Dudo. Pero isang buong buwan na ang lumipas at anyong sorrow pa rin siya. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay mayroon pa rin siyang masayang pamilya. Ang kanyang ama, si Renol, ay isang banal na pilak na sorrow na may banal na kapangyarihan. Ang kanyang ina ay isa ring napakagandang babae. Pareho silang labis na mapagmahal sa kanya. Kapag nababagot siya, hinahayaan nila siyang maglaro ng taguan sa buong gubat ng mga banal na hayop. Kapag nakakaramdam siya ng gutom, agad silang naglalabas ng maraming matatamis at masasarap na prutas. Ang buhay na ito ay mas masaya pa kaysa sa buhay ng isang Diyos. Ngunit isang araw, nakarinig siya ng isang balita na labis niyang ikinagulat. Nagpakalat daw si Gliss ng balita sa imperyo na siya ang pumatay sa emperador. At dahil daw sa konsensya, nagpakamatay siya para pagbayaran ang kanyang kasalanan. Ito ay isang ganap na pagbabaliktad ng katotohanan. Walang tigil sa pagpatak ang luha ni Enel sa galit. Hindi niya inasahan na ganoon pala kasama si Gliss. Ipinasa sa kanya ang krimen ng pagpatay sa sariling ama. Habang lalong iniisip ni Enel, lalo siyang nalulungkot. Sa huli, sakay iyak ay nakatulog siya. Kinaumagahan, paggising niya, sa wakas ay kumalma na siya. Kailangan niyang humanap ng pagkakataon para ilantad ang katotohanan sa lahat. Nagkataon namang pupunta si Renol sa mundo ng mga tao para sa isang gawain. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Enel. Ito na ang pagkakataon. Pwede siyang sumama kay Renol palabas ng gubat ng mga banal na hayop. Noong unang panahon, ang kontinenteng ito ay pinamumunuan ng gintong leon, pilak na sorrow, asul na balyena, pulang lobo, puting agila, at berdeng ahas. Ang 6 na banal na hayop ay magkakasamang namamahala. Nagmana sila ng banal na kapangyarihan at kayang makipag-usap sa mga espiritu. Ngunit isang araw, isang sakuna ang biglang nangyari. Ginamit ng mga banal na hayop ang lahat ng kanilang lakas para mailigtas ang kontinenteng ito. Sa huli, nagtago sila sa gubat ng mga banal na hayop at hindi na gaanong nakialam sa mundo ng mga tao. Ngayong nasa harap na niya ang pagkakataon, sa sobrang tuwa ni Enel ay agad niyang niyakap ang hita ni Renol. Daddy, isama mo rin ako. Siya, na hindi pa nakakapagsalita, hindi mapakilang ikinukuskos ang sarili sa pantalon ni Ranor. Matagal na siyang ipinanganak pero hindi pa rin siya makapagsalita. Dahil dito, naiinis na rin siya sa sarili. Pero dahil sa kanyang pakyut at paglalamang, napagdesisyonan din ni Ranor na isama siya. Halos mapatalon sa tuwa si Iner. Gusto niyang makita kung anong mga chismis ang ikinakalat ni Grease sa imperyo. 100 taon nang naghihintay ang pamilya ng mga banal na hayop. Sa wakas, nagkaroon din sila ng isang cute na maliit na sorrow. Ang hindi nila inaasahan, ang pinakahihintay nilang alaga, ay ang munting prinsesa mula sa mundo ng mga tao na pinaslang ng sarili niyang kapatid. Inabot ng mahigit 1 buwan, bago tuluyang natanggap ni Iner na muli siyang nabuhay bilang ang maliit na sorrow na si Lasha. Pero hindi niya kailanman inasahan.
na walang habas siyang pagbibintangan ng sarili niyang kapatid na si Grace, at sasabihing siya ang tunay na pumatay sa emperador. Ang isang mandirigma ay maaaring patayin ngunit hindi dapat insultuhan. Ang kasalanan ng paninirang puri ay hindi mapapalampas. Kailangan niyang pumunta sa mundo ng mga tao para alamin kung ano ang nangyayari. Puno naman ng pag-aalala ang kanyang magandang mommy. Masyado pang maliit sila siya, hindi pa nga makapagsalita. Paano kung mapahamak siya doon? Agad namang nagpakitang gilas ang kanyang gwapong daddy. Hindi mo pa ba alam kung gaano kalakas ang asawa mo? At ganoon na nga, matagumpay na naisama ang maliit na Sorrow palabas ng bahay. Pero pagdating sa mundo ng mga tao, natulala siya. Sa may tarangkahan ng lungsod, daan-daang tao ang biglang nagsilabasan. Pagkakita kay Ranor, lahat sila ay sabay-sabay na lumuhod at sumigaw. Maligayang pagbabalik, Grand Duke Herian. Tahimik na napalunok sila siya. Matagal na niyang naririnig na misteryoso raw ang Grand Duke ng Herian. Hindi lang daw ito magaling sa espada, kundi siya rin daw ang laging nagpoprotekta sa hilagang hangganan. Dahil doon, nanatiling payapa ang imperyo. Hindi niya inakala na ang taong ito pala ang naging ama niya. At ang unang ginawa ni Ranor pagdating sa mundo ng mga tao ay ang harapin ang sandamakmak na dokumento. Dahil dito, kinailangan niya munang iwan si Lasha sa isang tabi. Payapa sana ang lahat, nang biglang sinabi ng mayordomong si Aiden. Nakamakailan lang ay lumusab ang mga barbaro mula sa hilaga matapos tawirin ang pader ng yelo. Agad na nagseryoso ang mukha ni Ranor. Mga duwag talaga na umaatake lang kapag may pagkakataon. Nanginginig naman sa takot ang maliit na Sorrow sa tabi niya. Ito pa ba ang tatay niya? Nang mapansin niyang natakot ang anak, agad na nagbago ang ekspresyon ni Ranor at naging malambing. Binuhat niya si Lasha at dinala sa kwarto. Matulog ka na muna, babalikan ka ni Papa kapag tapos na ang trabaho. Pero kalalabas pa lang ni Ranor, isang estrangherong lalaki naman ang biglang lumitaw sa loob ng kwarto. Pagkakita sa kumikinang na gintong kwintas, agad nakilala ni Lasha kung sino ito. Isa siyang salamangkero ng imperyo. Bakit biglang may salamangkero rito? Ang mas ikinagulat ni Lasha ay nang walang sabi-sabing hinawakan ng lalaki ang kanyang buntot. At pagkatapos ay binuhat siya. Anong klaseng walang kwentang bagay to? Sa sobrang inis ni Lasha, walang tigil niyang iwinawasiwas ang kanyang mga paa. Wala talagang modo ang taong to. Kahit paano, babae pa rin naman siya. Pero hindi pa man siya nakakapagpumiglas ng 2 segundo. Isang kumakalam na tunog ang narinig. Sa isang iglap, tumahimik ang buong paligid. Sa sobrang hiya, tinakpan ni Lasha ang kanyang mukha. Nakakahiya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, dinala na pala siya sa Magic Tower. Mabuti na lang at hindi siya sinaktan ng lalaki. Sa halip, naghanda pa ito ng isang malaking plato ng matatamis na prutas. Sige na, dahil sa pagkain, patatawarin ko na tong bastos na lalaking to. Nasisiyahang hinimas ni Lasha ang kanyang bilugang tiyan. Pero nagsalita na naman ang lalaki. Isa ka talagang walang kwentang bagay. Sa sobrang galit ni Lasha, akmang kakagaitan na niya ito. Nang may marinig silang magalang na boses mula sa labas. Lord Belmont, ang mga bisita mula sa Rosha ay nagpupumilit na makita ang master ng Magic Tower. Ano? Ang kabataang ito pala ang master ng Magic Tower. At ang mas ikinagulat niya, gusto nilang ilantad ang katotohanan sa pagkamatay ng dating emperador. Ibig sabihin, may naniniwalang hindi siya ang pumatay. Kapag nahanap ng mga taong iyon ang katotohanan, malilinis ang pangalan niya. Dahil sa pag-asang ito, mahigpit niyang kinagat ang damit ni Belmont, umaasang isasama siya ng lalaki. Pero sa huli, walang awa siyang ikinulong sa kwarto. Wala siyang magawa, mukhang kailangan niyang dumaan sa bintana. Tumingin siya sa daan-daang metrong taas ng Magic Tower. Saglit na naman siyang nakaramdam ng takot. Kung tatalon siya mula rito, baka maging fox pancake na lang siya sa pagbagsak. Dahil lang sa kanyang maputing pink na buhok. Ang paboritong munting prinsesa ay walang awang pinatay ng sarili niyang kapatid. Hindi niya inaasahan na muli siyang mabubuhay bilang isang cute na spirit beast. Nagkaroon pa siya ng isang amang sunod sa Niren sa kanya at isang kuya na masungit pero mabait. Pero hinding-hindi niya inakala na ang una nilang pagkikita ng kuya niya ay sa isang nakakatakot na eksena ng kidnapping. Sa mga sandaling iyon, iniisip ni Lasha kung paano makakatakas sa Magic Tower ng kanyang kuya. Nanginginig sa takot siyang dumungaw sa bintana. Kung tatalon ako mula sa ganito kataas na lugar, siguradong magiging alikabok na lang ako, di ba? Noong handa na siyang sumugal, isang asul na sinulid ang mahigpit na pumulupot sa kanya. Pagmulat niya ng mga mata, dahan-dahan na siyang karga-karga ni Belmont. Bago pa man siya makapag-react, nakita niya ang isang mahabang espada na nakatutok sa leeg ni Belmont. At ang may hawak ng espada ay walang iba kundi ang kanyang ama. Dapat nagsabi ka man lang sa akin bago mo kunin ang anak ko. Muntik ko nang wasakin ang Magic Tower mo. Pagkatapos, narinig niya ang mahinahong boses ni Belmont. Hindi ba't normal lang naman na isama ng kuya ang kapatid niya para maglaro? Natulala na lang si Lasha. Kuya,
Ang sikat na pinuno ng Magic Tower ay ang Spirit Beast na kuya niya pala. Ngayong tinititigan niyang mabuti, mukhang kahawig nga ng lalaking ito ang kanyang daddy at mommy. Para turuan ng leksyon si Belmont, isinama siya kaagad ni Ranor sa larangan ng digmaan. Nang bumalik sila ng hating gabi, pagod na pagod si Belmont at halos matambo na sa sahig. Pagsasamantala ito sa paggawa, habang pinagmamasdan ang nanlulumong hitsura ni Belmont. Walang pag-aalinlangang ibinigay ni Ranor si Lasha. Anak, sige na, i-comfort mo ang kuya mo. Mukhang hindi pa kayo nakakapagpakilala sa isa't isa. Maingat na hinawakan ni Lasha si Belmont gamit ang kanyang maliit na kamay. Ang kanyang malambot at kaibig-ibig na anyo ay sa wakas nagpasigla sa lalaki. Nang makitang napakaliit ni Lasha, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Mukhang 1 linggo pa lang ang nakalipas mula nang ipanganak ang kapatid ko. Hindi ba mapanganib na ilabas siya ng ganito kaaga? Dahil sa mga sinabing iyon, hindi napigilan ni Lasha na mapangiwi. 1 buwan na kaya siyang ipinanganak, okay. Mas maliit lang talaga siya kumpara sa ibang spirit beast. Hinaplos ni Ranor ang kanyang ulo. Kaya naman kailangan natin siyang alagaang mabuti. Pagkatapos, nagsimulang mag-usap ang mag-ama. Sinabi ni Belmont na tila nababaliw na si Phelan. Itinaya raw nito ang sariling pangalan para hilingin sa kanya na linisin ang pangalan ng prinsesa. Nang marinig ang pangalang iyon, biglang nagliwanag ang mga mata ni Lasha. Si Phelan ay naging personal na tagabantay niya sa loob ng 1 taon. Pero sa kakayahan ng lalaki, dapat ay mas malayo pa ang narating niya. Dahil lang sa sobrang pag-aalaga sa kanya noon. Kaya itinalaga ito sa kanya. Laging nakakaramdam ng guilt si Lasha tungkol dito. Sinubukan niyang magpakita ng higit na pagmamalasakit kay Phelan, pero hindi ito pinansin ng lalaki. Matapos ang 1 taon ng pilit na relasyon bilang amo at alagad, nag-resign si Phelan para pumunta sa unahan ng labanan. Mula noon, hindi na sila nagkita pa. At pagkatapos noon, nakamit ni Phelan ang mga karangalan sa militar. At sa huli ay naging commander ng Holy Knights. Dahil dito, palaging iniisip ni Lasha. Nagalit sa kanya si Phelan. Pero ngayon, sinasabi ni Belmont na itinaya ni Phelan ang kanyang reputasyon para hilingin sa Magic Tower na imbestigahan ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng emperador. Para linisin ang pangalan ng prinsesa. Dahil dito, tuliro si Lasha. Bakit gagawin ni Phelan iyon? Ang hindi niya alam ay ang dahilan kung bakit matagumpay si Phelan ngayon ay dahil sa pag-eengganyo niya noon. Noong mga panahong iyon, napakaganda niya at sinabi niyang siguradong magiging pinakamahusay na kabalyero si Phelan. Mula noon, pumasok na si Lasha sa puso ni Phelan. At ngayon, handa siyang isugal ang kanyang pangalan para linisin ang pangalan nito. Dahil kay Phelan, nagpa siya si Belmont na personal na makialam. Ang ikinagulat niya, inimbitahan din pala ng Crown Prince si Ranor sa palasyo. Nang marinig ito ni Lusa, agad siyang nabuhayan. Mukhang dumating na ang pagkakataon. Walang sino man ang makapaniwala, 1 banal na sorrow na wala pang 1 buwan ang edad ay kayang magpakawala ng ganito kalakas na kapangyarihan. Gamit lang ang kaunting pag-iisip, itinabig niya ang kumukulong sabaw. Noong 1 araw kasi, nakatanggap si Ranor ng imbitasyon mula sa Crown Prince para pumunta sa palasyo at pag-usapan ang ilang bagay. Pero bago umalis, kailangan niyang tapusin ang sandamakmak na trabaho. Kawawang Lusa, wala siyang pagpipilian kundi samahan ang kanyang ama sa pagtatrabaho. Pero lumipas ang 9 na buong oras, pero gabundok pa rin ang mga dokumento. Ang malikot na si Lusa ay hindi na mapakali, kaya nagpa siya siyang mag-isang libutin ang mansyon ng Grand Duke. Gamit ang instinct niya bilang foodie, sakto niyang nahanap kung nasaan ang kusina. Ang mga katulong ay paunang pinaalalahanan ni Ranor, kaya alam nilang si Lusa ang paboritong anak ng kanilang amo. Kaya buong sigla silang naghain ng iba't ibang masasarap na pagkain. Nang makita ang gabundok na pagkain, nagningning sa saya ang mga mata ni Lusa. Umupo siya sa ibabaw ng mesa at nagsimulang lumamon. Dahil sa kakatean niya, hindi maalis ng chef ang tingin sa kanya. Ang hindi inaasahan, dahil doon ay nabangga niya ang 1 katulong. Ang 200 digring sabaw sa kamay nito, walang ano-ano'y tumapon papunta kay Lusa. Agad na naging magulo ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Lusa sa takot. Patay, magiging lutong sorrow ako nito. Biglang may tumunog na pamilyar na himig. Sa sumunod na sandali, 1 panang galang ang biglang bumalat kay Lusa, at ang mainit na sabaw ay tumapon sa ibang direksyon. Pero sa paningin ng mga katulong, 1 malakas na hangin ang nagpatalsik sa sabaw. Ipinagtaka ni Lusa ang kakaibang pangyayari. Sa ngayon, hindi pa nga siya makapaganyong tao. Paano pa siya makakagamit ng banal na kapangyarihan? Ano kaya ang pamilyar na himig na iyon? Mukhang may mga lihim na nakatago sa kanyang pagkatao. Mabilis na dumating ang araw ng pagpunta ni Ranor sa palasyo. Dahil nag-aalala siyang hindi siya isama ng kanyang ama, palihim niyang hinawakan ang kapa nito. Pero walang awa siyang ibinuking ng kapatid niya. Dadalhin mo ba si Bunso sa palasyo? Sa sandaling iyon, gustong-gusto ng saksakin ni Lusa si Belman.
Mabuti na lang at sobrang mahal ni Ranor ang kanyang anak na babae. Dahil gustong-gusto naman ng aming prinsesa na sumama, edi isama na natin siya. Para maiwasan na makatawag ng pansin, bago umalis ay inutusan niya si Bellman na gamitan siya ng mahika para mag-anyong tao. Pero dahil napakaliit niya, kaya lang siyang maging isang maliit na sanggol. Habang tinitingnan ng kanyang malalambot na kamay, inakala ni Lusa na sa wakas ay makakapagsalita na siya. Pero ang lumabas lang sa bibig niya ay, aba. Sa sandaling iyon, tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Pero nagsimulang magselosan ang dalawang lalaki. Aba, tinawag akong papa ni baby. Kalokohan, kuya, ang tinawag niya. Akala ko ba mailap ang mga banal na hayop? Gustong-gusto ng sumigaw ni Lusa, tumigil na kayo. Wala akong tinawag sa inyo. Pagdating nila sa palasyo, pamilyar ang buong paligid. Pero nakaramdam lang si Lusa ng lungkot at panghihinayang. Hindi niya akalain na sa loob lang ng isang taon ay ganito kalaki ang magiging pagbabago. Dahil kailangang pag-usapan ni Ranor ang tungkol sa trabaho, wala siyang nagawa kundi ibigay si Lusa kay Bellman. Sa galit ni Lusa, iwinawas-iwas niya ang kanyang maliliit na kamay. Kapag nakita niyo ang Crown Prince, isama niyo naman ako. Handa na akong bugbugin siya. Sayang nga lang at hindi siya makapagsalita. Sa huli, wala siyang nagawa kundi tahimik na panoorin ang pag-alis ni Ranor. Para aluin siya, si Bellman ay pumunta sa hardin at pumitas ng isang pambihirang pulang rosas mula sa hilaga. Pero hindi pa rin siya sumaya. Ngunit sa sumunod na sandali, gumamit si Bellman ng mahika para maging invisible sila. Pagkatapos ay dinala niya ito papunta sa palasyo ng Imperial Princess. Dito, biglang naalala ni Lusa. Ipinagkatiwala ni Peylan kay Bellman ang pag-alam sa katotohanan sa likod ng pagkamatay ng emperador. Pero pagdating nila sa palasyo, napatulala sila sa eksenang nasa loob. Nakita nila ang Crown Princess, si Angie, na mayabang na pinapagalitan ang isang katulong. Hindi ka man lang makapagtimpla ng tsaa ng maayos. Hindi ka ba tinuruan ng prinsesa? Dahil hindi ka niya tinuruan, ako na ang magdidisiplina sa'yo para sa kanya. Pagkasabi niyo na ipinakaladkad niya ang utusan palabas, habang sila siya ay umiiyak sa galit. Dahil namatay ang kanyang ina nang siya'y isilang, ipinagbawal ng emperador na makipagkita siya kan-inuman para protektahan siya. Sa mga panahong iyon ng kalungkutan, sina Mary Ann ang nagdala ng sigla sa kanyang buhay. Masasabing pamilya na ang turing niya sa kanila. Hindi niya kayang panoorin lang si Mary Ann na sinasaktan. Gusto niyang patigilin ang masasamang tao, pero sa sandaling iyon, muling umalingaw-ngaw ang mahiwagang himig. Unang beses ginamit ng Divine Beast na si Little Fox ang kanyang banal na kapangyarihan. At namangha ang lahat ng naruroon. Isang sigaw lang niya ng tigil. Ang dating maaliwalas na kalangitan ay biglang binalot ng madidilim na ulap at dumagundong pa ang mga kulob. Sa isang iglap, bumuhos ang malakas na ulan sa buong palasyo. Nang makita ito ng Crown Princess, wala siyang nagawa kundi pumasok sa loob ng may pagkainis. Iniwan si Mary Ann na walang malay at nakahandusay sa lupa. Sa puntong ito, hindi na napakali si Lasha. Hindi na niya inalintana ang pagbalik sa kanyang orihinal na anyo at nagmamadaling tumakbo palapit kay Mary Ann. Mahigpit niyang kinagat ang damit ng dalaga sa pagtatangkang dalhin ito sa isang mainit na lugar. Pero kahit gaano pa kalakas ang kanyang paghila, hindi man lang gumalaw si Mary Ann. Nagsimula siyang umiyak sa lungkot. Walang magawa niyang ipinatong ang kanyang maliliit na paa sa katawan ni Mary Ann. Bigla, isang balabal ang tumakip kay Lasha. Si Peylan pala, bakit biglang sumulpot ang lalaking ito rito? Ginamit niya ang mahika para ipadala si Mary Ann para magpagamot, sa kabuong pag-aalalang niyakap si Lasha. Pinunasan niya ang mga patak ng tubig sa katawan nito. Matapos ayusin ang lahat, sakalang sinimulang kwestiyonin ni Belmont si Peylan. Bakit nasa palasyo ng prinsesa ang isang kapitan ng Night Order? At nabalitaan pa niyang isinugol daw nito ang sariling karangalan para lang malinis ang pangalan ng prinsesa. Sa puntong ito, naging emosyonal si Belmont. Nababaliw ka na ba? At isugal ang sariling pangalan. Si Lasha na kanina pa nanonood ay biglang natulala. Ano? Isa ring Divine Beast si Peylan. Kaya pala noong nag-uusap ang tatay at kuya ko, parang kilalang kilala nila si Peylan. Magkauri pala sila. Tumingin siya kay Peylan nang may pagkabigla. Hindi niya inaasahan na nakatingin din pala sa kanya ang lalaki. Ang nag-aapoy nitong tingin ay nagpakaba kay Lasha. Baka nalaman na niya ang pagkatao ko bilang prinsesa. Mabuti na lang at sumingit si Belmont. Ito ang kapatid ko, si Lasha. Iimbestigahan ko ang sinabi mo. Pagkasabi niyon, gumamit siya ng mahika para umalis. Pagbalik sa mansyon ng Grand Duke sa kabisera, gising na si Mary Ann na dinala doon para gamutin. Labis ang kalungkutan niyang sinabi kay Belmont. Na-frame up lang po ang prinsesa. Siya ang pinakamabait at pinakamagandang loob na tao sa mundo. Naantig si Lasha sa mga salitang iyon. Hindi niya akalain na ganito pala siya kamahal ni Mary Ann. Sa kabilang banda, may napansin ding kakaiba si Lenore.
Nang makita siya ng Crown Prince, hindi lang ito hindi nagpakita ng kalungkutan sa pagkawala ng kamag-anak. Sa halip, tinangka pa siyang isama sa kanyang kampo. Alam naman ng lahat na ang pamilya ng Grand Duke ng Halian ay laging nananatiling neutral. Kahit alam ito ng Crown Prince, ginawa pa rin niya ito. Siguradong may kalokohan sa likod nito. Mukhang hindi muna tayo makakabalik sa Forest of the Divine Beasts. Kung gayon, tawagin na rin natin si Celia. Siguradong miss na rin ng baby natin ang nanay niya. Sakto, pauwi na rin si Zikai. Dapat kumpleto ang pamilya. Nang marinig ito, biglang sumabog sa galit si Belmont. Bakit kailangang pumunta rito ang baliw na asong yun? Hahayaan kong lumapit ang pinakatangang tao sa mundo sa kapatid ko. Siguradong mag-iiwan iyon ng mantsa sa maningning na kinabukasan ng kapatid ko. Si Lusha sa gilid ay labis na naguguluhan. Sino kaya ang baliw na aso na tinutukoy ni Belmont? At bakit ganito na lang ang galit niya sa taong iyon? Pero hindi nagtagal, nakita na rin niya ang tinatawag na baliw na aso. At lalo pa siyang nagulat sa relasyon nila. Binuhat ng lalaki ang sanggol, at parang isang manyak na inilapit ang ilong niya. Nang akma na siyang sisinghot, agad na nagpumiglas ng todo ang sanggol. Hindi kaya ako kakagate ng lalaking to para tikman. Pero dahil hindi pa siya marunong magsalita, ang lumabas lang ay mga ungol. Ngunit nang marinig ito ng lalaki, para siyang tinamaan ng kidlat. Tinawag ako ng kapatid ko na kuya. Agad namang nagseselos ang nasa tabi niyang si Belman. Ako kaya ang tinatawag niya. Ganoon na nga nagsimula ang agawan ng dalawang lalaki sa kanilang kapatid. Sa mga sandaling iyon, gulong-gulo ang isip ni Lusha. Hindi niya akalaing may dalawa pala siyang kuya. Ang kuya niyang si Zikai ay siya ring kapitan ng walang talong Hulk Mercenary Group. Lumalabas na ilang oras lang ang nakalipas. Inutusan ni Lenore si Belman na ipasyal si Lusha. Akala niya isa lang itong ordinaryong pamamasyal. Ngunit dinala pala siya ni Belman sa isang liblib na pabrika. Isang lalaking may pulang buhok ang nagwawala sa ibaba. Dahil sa madugong eksena, agad na tinakpan ni Belman ang mga mata ni Lusha. Bawal manood ang mga bata. Nang tuluyan ng manalo si Zikai, mag-isa siyang pumunta sa isang sirang bahay. Patago namang sumunod si Belman sa likuran niya. Hindi inaasahan na pagdating pa lang sa pinto, bigla na lang inatake ng lalaking may pulang buhok si Belman. Buti na lang at mabilis kumilos si Belman. Sa isang iglap, matagumpay niyang napabagsak si Zikai sa sahig. Nang makita si Belman, napuno ng pagkadismaya ang mga mata ni Zikai. Ang tandang si Belman pala. Pero sa sumunod na segundo, muli siyang nabuhayan ng loob nang makita ang kayat na si Lusha. Ano to? Nag-asawa ka na? Isang walang isip na komento. Halos gusto na siyang palayasin ni Belman. Kapatid ko pala to, sabi ni Zikai sabay agaw kay Lusha. Dudo, habang tinitingnan ng buhok ni Zikai na kapareho ng kulay ng buhok ng nanay nila. Doon lang napagtanto ni Lusha. Ang lalaking ito sa harap niya na pumapatay ng walang kurap, ay ang pangalawa niyang kuya. Pero ang hindi niya inaasahan, ay mas malala pa pala si Zikai kaysa kay Belman. Niyakap niya ito at idinikit ang ilong niya. Kung hindi lang siya todo pumiglas, baka nakuha na ang unang halik sa pisngi niya. At sa sandaling iyon, dahil sa isang salita niya, nagsimulang Habang kasagsagan ng matinding paglalaban ng dalawa, isang punong pari ang biglang lumitaw sa pintuan. Agad na naging awkward ang sitwasyon. At nang medyo kumalma na ang paligid, sa wakas ay naglabas ng isang supot ng gintong barya ang punong pari. Kaya pala pumatay ng tao si Zikai kanina, ay dahil inutusan siya ng punong pari na tulungan itong iligtas ang mga ulila mula sa kamay ng mga human trafficker. Akala nila isa itong makatarungang kasunduan, pero may napansing kakaiba ang napakatalas na si Belmont. Kanina habang nanunood ng laban, napansin niya na may hawak na pass mula sa Great Temple ang human trafficker. At ngayon, ang disenyo ng brooch ng punong pari ay kamukhang-kamukha pala ng emblem sa pass. Malinaw na may kaugnayan ng punong pari at ang mga human trafficker. Kaya naman niya ipinagawa ito kina Zikai, ay para sirain ang ilang ebidensya. Nang makitang nabuking na siya, hindi na nagpanggap pa ang punong pari, basta na lang siyang kumaway ng bahagya. At lumitaw sa loob ng bahay ang isang grupo ng mga bihasang banal na kabalyero. Nakaramdam naman ng di maipaliwanag na galit si Belmont. Ang munting prinsesa na isang buwan pa lang, pero kailangang magsukat ng 1,000 bestida sa isang araw. Nang iutos na ng mayordomo na isukat ang ika-1,001 bestida, sa wakas ay nagtantrum na ang munting prinsesa at nagwelga. Bahala na kung sino ang magsusuot ng damit na to. Basta siya, pagod na. Akala niya, simpleng selebrasyon lang ang 100-day banquet na inihanda ng tatay niya, hindi niya inasahan na ganito pala ka-engrande. Noong isang araw lang pala, naging padalos-dalos sa pagsasalita ang punong pari ng templo. Sinabi niyang personal niyang nakita ang banal na hayop, pero lahat ng banal na hayop na pumapasok sa mundo ng mga tao ay hindi maaaring ibunyag ang kanilang pagkatao. Malinaw na mayroong nanggugulo sa likod nito. Para magpadala ng babala sa iba't ibang pamilya, nagpasya si Ranor na magdaos ng 100-day banquet para kay Lusha.
Habang ipinapakilala sa publiko ang kanyang mahal na anak, binabalaan din niya ang mga taong iyon na kung balak nilang gumawa ng gulo sa teritoryo ng pamilyang Silver Fox, isipin muna nila kung ilang buhay ang itataya nila. Dahil dito, agad niyang inutusan ang mga katulong na sunduin ang kanyang mahal na asawa at ipinahanda na rin agad ang lahat ng klase ng magagandang damit. Pero hindi niya kailanman inasahan na bago pa man magsimula ang salo-salo. Sinabi ng katulong na may umagaw sa bestida ni Celia. Sino ba namang makakatiis niyan? Dahil sa nag-uumapaw niyang sense of justice, agad na nagboluntaryo si Aiden na bawiin ang bestida. Pero hindi lang sa nabigo siyang mabawi ang bestida, pagbalik niya ay malungkot pa siyang nagkulong sa kanyang kwarto. Walang magawa, mukhang si Ranor na mismo ang kailangang kumilos. Daladala niya si Lasha papunta sa kwarto ni Aiden. Sa mga oras na iyon, labis na nagdududa sa kanyang sarili si Aiden. Pagpasok pa lang daw niya, itinuring na agad siyang halimaw ng lahat. Nang marinig ito, hindi naiwasang magtaka ni Lasha. Bilang mayordomo ng pamilya ng Grand Duke, di ba't normal lang na may makakilala sa kanya? Bigla niyang naalala ang sinabi ni Ranor dati. Si Aiden ay isang marginal human at pwedeng ipakita sa kanya ang pagkatao bilang banal na hayop. Mukhang may mga itinatago pang sikreto si Aiden. Habang nag-iisip, nakarating na sila sa tapat ng patahian. Bilang pinakasikat na patahian sa buong kontinente, maraming maharlika ang bumibili ng kanilang mga damit dito. At saka, hindi nadadala sa katanyagan o pera ang may-ari dito, gumagawa lang siya kapag may inspirasyon. Kaya naman, ginagamit din ng mga pamilya ng maharlika ang dami ng damit mula sa Capri na pagmamay-ari nila bilang batayan ng kanilang antas sa lipunan. Kaya napakahalaga ng insidente ng pang-aagaw sa bestida. Sinabi sa kanila ng tindera sa patahian na ang bestidang iyon ay kinuha ng Crown Princess. At sinabi niya ito sa walang ganang tono. Halatang halata na nagsisinungaling siya. Hindi na nag-aksaya pa ng laway si Ranor. Diretso niyang ipinatawag ang designer. Nagkataon naman na sa mga oras na iyon, ang tauhan ng Crown Princess ay pumasok dala-dala ang bestida at inutusan ang may-ari na baguhin ang sukat nito. Nang makita ito ni Ranor, agad siyang ngumiti at lumapit. Tamang-tama dahil nag-aalala siyang kailangan pa niyang pumunta sa palasyo. Hindi niya inasahan na sila pa mismo ang magdadala ng bestida sa kanya. Pero hindi matinag ang utusan. Napakasaya raw ng kamahalan nang isuot niya ang bestida, kaya nakikiusap siyang ipaubaya na lang ito ng Grand Duke. Nang marinig iyon, gusto na lang ni Lasha na tikaman ang bibig ng lalaki. Pakiusap, wag mo nang sabihin yan. Ayaw niyang makitang pumatay ang kanyang papa sa harap ng maraming tao. Si Duke Halan pumapatay sa distrito ng Ropey. Gaya ng inaasahan, nang marinig niyang naisuot na ang damit. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Ranor. Sa sumunod na segundo, sa harap ng lahat, pinagpira-piraso niya ang damit. Ang damit na hindi naisuot ng kanyang asawa, ay hindi rin karapat-dapat isuot ng iba. Para protektahan ang kanyang asawa, ang napaka-gentle na Divine Beast Fox. Sa unang pagkakataon ay ipinakita niya ang kanyang malupit na panig sa mundo ng mga tao. May magalang na ngiti sa kanyang mga labi, ngunit walang awa niyang pinunit ang buong damit, at casual pang ginipit ang attendant. Ang kalabanin ng Ducal House ay tiyak na hindi tamang desisyon. Pagkasabi niyan, pinanood niya ang attendant na tumakas sa takot. Siya na mismo ang magtatanggol sa dignidad ng kanyang asawa. Ang maliit na fox sa tabi niya ay nanginig sa takot. Alam niyang ang kabaitan ng kanyang ama ay para lamang sa pamilya, pero hindi niya inakalang magiging ganito ito kitakat. Sa sandaling iyon, lumabas din ang designer na si Cambrian. Nang makita ito ni Ranor, agad niyang ginamit ang kanyang fox charm. Gusto sana kitang abalahin para gumawa ng isa pang damit. Heto ang isang blankong tseke. Isulat mo na lang kung magkano ang gusto mo. Nang makita niyang masyadong maliit ang isinulat ni Cambrian, dinagdagan pa niya ito ng ilang zero. Nagningning ang mga mata ng lahat sa kanyang pagiging galante. Sobrang luho naman ito. Talagang epektibo ang kapangyarihan ng pera. Paalis na sana sila, nang bigla silang may narinig na isang lalaking may dilaw na buhok na sumigaw ng halimaw. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lasha. Si Aiden ba ang sinisigawan niya? Mukhang hindi maganda ang pamamahala sa mga empleyado ng tindahang ito, Paglingon niya, nakita niyang masama pa rin ang tingin sa kanila ng lalaki. Agad na sumigaw sa galit si Lasha sa kanyang isipan. Kung mas mahaba lang sana ang mga kamay at pako, siguradong lalapitan ko siya para batukan. Pero pagkatapos niyang isipin iyon, biglang tumunog na naman ang pamilyar na himig. Sa sumunod na segundo, bigla na lang sumugsob ang lalaki. Sa tuwing naririnig niya ang pamilyar na tugtog na iyon, may mga mahiwagang bagay na nangyayari. Pero ang nakapagtataka, hindi ito narinig ni Ranor at Bellman. Mukhang may misteryo sa likod nito. Pero sa kasalukuyan niyang estado, hindi pa niya ito kayang imbestigahan. Wala siyang magawa, kailangan na lang niyang maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. At sa ngayon, may isa pang bagay na mas nagpasakit ng ulo niya. Mula nang makabalik sila galing sa dress shop,
Lubog na sa kalungkutan si Aiden, at umiiyak ng husto, may sipon at luha. Sabi niya, hindi raw siya karapat-dapat na maging butler ng ducal house, isang halimaw na tulad niya na hindi kabilang kahit saan. Hinding-hindi raw niya kayang gampanan ang mga ito. Dahil sa mga sinabi niya, sa sobrang pag-aalala ni Lasha ay halos makapagsalita na siya. Pinilit niyang iakyat ang kanyang maiikling binti sa mesa, at pagkatapos ay malambing na hinaplos ang mukha ni Aiden para aluin ito. Maniwala ka sa sarili mo, ikaw ang pinakamagaling. Inabutan pa niya ito ng sarili niyang fox cookie. Dahil laging kasama ni Ranor si Aiden, siguradong mayroon itong pambihirang katangian. Kahit gaano pa kasama, imposible namang isa siyang masamang kriminal, di ba? Naniniwala siya kay Aiden. Dahil sa nakakatunaw pusong pag-alo ni Lasha, sa wakas ay nanambalik ang loob ni Aiden at muling sumigla. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa ilang araw bago ang handaan para sa ika-100 araw. Matapos ihanda ni Celia ang seremonya ng pagsilang ng kagubatan ng mga banal na hayop. Masayang-masaya siyang dumating sa mundo ng mga tao. Siya na lumitaw mula sa naglalagablab na apoy, ay may gandang hindi mapapantayan. Nang makita niyang ang kanyang pinakamamahal na anak ay naging isang sanggol na tao. Malambing niyang kinuha si Lasha at niyakap ito. Sa wakas, nakita ko na rin ang baby ko. Hindi naman mapigilan ni Ranor sa tabi na magselos ng kaunti. Huwag mo namang kalimutan ang asawa mo. Ang pamilya nilang tatlo ay tila isang perpektong larawan ng kaligayahan. Pagkatapos, sinimulan na ng mag-asawa ang mga huling paghahanda para sa handaan. Habang tinitingnan ang gabundok na accessories, hindi nila maiwasang mamroblema. Isusuot ba natin itong kwintas na may hiyas, o itong cute na lasso? Bakit hindi na lang natin isuot pareho? Habang tuwang-tuwa sila sa pag-aayos sa kanya. Sa sobrang pagod, nakatulog na rin si Rosa. Habang tinitingnan ang kakatean niya. Doon lang nagsimulang kausapin ni Syria si Ranor tungkol sa isang seryosong bagay. Puno ng pag-aalala ang mukha niya at nakakunot ang noo. Ranor, ang anak natin, ay mukhang hindi isang ordinaryong sagradong hayop. Nahirapan pa naman ang mag-asawang sagradong hayop na magkaroon ng isang munting prinsesa. Pero hindi nila inasahan na magiging isang kakaibang uri pala ang anak nila. Isa siyang maliit na silver fox. Pero mayroon siyang pink na tenga at buntot tulad ng sa isang pulang lobo. Samantalang ang mga normal na sagradong hayop, ay namama na lang ang katangian ng isa sa kanilang mga magulang. Kung talagang isang kakaibang uri si Rosa, malaking problema ito. Sa pag-iisip nito, sa sobrang pag-aalala ni Syria ay halos maiyak na siya. Pero walang kamalay-malay si Rosa sa lahat ng ito. Ang sarap pa nga ng tulog niya. Pagmulat ng kanyang mga antok na mata, ang bumungad sa kanya ay ang napakagwapong mukha ni Ranor. Grabe, ang gwapo naman ni Papa. Sakto namang pumasok si Belmont. Ikinumpas lang niya ang kanyang kanang kamay, at si Rosa ay naging isang cute na sanggol na tao. Magsisimula na ang debutante ball ng Dukesa. Tara na, nang lumitaw ang pamilya sa may pintuan, ang dating maingay na bulwagan ay biglang tumahimik. Hindi nila akalain na may ganito pala kagandang pamilya. Dati kasi, hindi nagpapakita sa publiko si Ranor. Akala ng lahat, isa siyang pangit. Di nila inasahan na sa personal ay sobrang gwapo pala niya. At ang mas ikinagulat ng lahat ay ang master ng Magic Tower na si Belmont at ang kapitan ng Harp Mercenary Group. Ay dumalo rin sa handaan bilang mga bantay. Ang pagsasama ng dalawa ay malinaw na nagpapahiwatig sa lahat, kung ayaw ninyong mamatay, huwag ninyong gagalawin ang Dukesa. Pero ang pinakamatinding ikinagulat ng lahat ay ang pagdalo rin ng Crown Prince sa handaan. Matapos niyang mabuhay muli, sa muling pagkikita nila ng kapatid na pumatay sa kanya, walang katapusang galit ang nararamdaman ni Rosa. Ang malupit na lalaking iyon noon, paano niya nagagawang sa harap ng maraming tao? Na magpanggap na magalang at mabait, at ang mas lalo pa niyang ikinainis ay, gusto pa ng Crown Prince na maging ninong niya. Kahit sino ay makakahalata, na ang hakbang na ito ng Crown Prince ay malinaw na paraan para makipagkaibigan sa pamilya ng Grand Duke. Pero para kay Rosa, ni Sahin Agap ay hindi siya papayag. Ang taong pumatay sa kanya noon ang magiging ninong niya. Mas gugustuhin pa niyang mamatay ulit. Mabuti na lang at hindi rin basta-basta si Ranor. Isang pangungusap lang na may ninong na ang bata, agad niyang napigilan ang masamang balak ng Crown Prince. Doon lang nakahinga ng maluwag si Rosa. Pero hindi nagtagal, nakita naman niya ang pangalawang taong pinakaayaw niyang makita. Iyon ay ang Crown Princess na si Fianchi. Nakita niyang isang karaniwang tao lang si Syria. Kaya gusto niya itong ipahiya gamit ang kanyang estado. Pero bilang isang sagradong hayop si Syria, paano naman siya magpapapi sa ganitong kababaw na paraan? Kahit anong sabihin ni Fianchi, nagpakita lang siya ng itsurang walang pakialam. Nang makitang hindi gumagana ang pang-iinsulto, nainis at napahiya si Fianchi, kaya tinangka na naman niyang dumihan ang damit ni Syria. Napakasama talaga ng babaeng to. Nang makitang malapit ng matapunan ng red wine si Syria, agad na inunat ni Rosa ang kanyang kamay. Walang pwedeng mang-api kay mama. Sa sumunod na segundo, ang red wine na dapat sana ay tatama kay Syria
ay biglang lumihis at tumama sa mukha ni Rosa. Nang makitang basang-basa ang kanyang anak, sobrang nasaktan ang puso ni Syria. At nang makitang nagyayabang pa rin ang may sala, hindi na siya nagtimpi pa. Ginamit niya ang matatalas na salita para ipahiya ng husto si Fianchi. Lumapit na rin si Ranor na nasa di kalayuan. Ang lakas ng loob nilang gumawa ng gulo sa teritoryo niya. Hindi man lang nila tiningnan kung sino ang binabangga. Tiniyak niyang pagbabayaran niya ang pamilyang walang modo. Matapos ayusin ang lahat, agad inutusan ni Syria si Shikai na ihatid si Rosa pabalik sa kwarto para magpahinga. Ngunit pagdating sa kalagitnaan ng daan, biglang nagsimulang mag-init ang buong katawan ni Rosa. Pakiramdam niya ay sisibog ang loob ng kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, bigla na lang naglabas ng nakakasilaw na puting liwanag ang buong katawan niya. Isang 8 buwang gulang na sanggol na uminom lang ng 3 gin ng alak, ay naging isang maliit na kulay rosas na Zorro. Sobrang ikinagulat ito ng kanyang pangalawang kuya. Kapag may nakakita sa kanya, siguradong magdudulot ito ng malaking gulo. At ang mas malala pa, ang panganay nilang kapatid na marunong magmahika ay bigla ring nawala sa mga sandaling iyon. Para protektahan ang kanyang kapatid, walang nagawa si Zikai kundi itago si Lasha sa balkonahe. Hindi niya nakalimutang paalalahanan ito na huwag tumakbo kung saan-saan, pagkatapos ay mabilis siyang umalis para hanapin si Belmont. Ang kaawa-awang si Lasha, kumuha na lang ng isang dahon para takpan ang sarili. Akala niya walang pupunta sa mga oras na iyon, pero bigla na lang sumulpot ang Crown Prince. Sa isang iglap, nasindak ng husto si Lasha, paulit-ulit na nagdarasal sa isip niya na sana'y umalis na ang lalaki. Pero taliwas sa kanyang kagustuhan, bigla na lang lumingon ang Crown Prince nang walang babala. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, pinagpawisan ng malamig sa takot si Lasha. Anong gagawin ko ngayon? Habang hindi niya alam ang gagawin, biglang narinig muli sa kanyang isipan ang pamilyar na boses na iyon. Lasha, tumakbo ka. Habang nagsasalita, tinuturuan pa nito si Lasha kung saang direksyon tatakbo. Kitang-kita na malapit na siyang mahuli ng Crown Prince. Naglakas loob si Lasha at sumugod palabas. Bahala na, susugal na lang ako. Mas mabuti na to kaysa mahuli ng Crown Prince. Matagal siyang tumakbo, hinihingal at pagod na pagod, sa wakas ay tumigil din si Lasha. Akala niya ay ligtas na siya, pero biglang nataranta ang boses sa kanyang isipan. May paparating na malaking sakuna. Ngunit ang nakita lang niya ay si Peilan na may walang kemo emosyong mukha. Anong gagawin ko? Hihingi ba ako ng tulong sa kanya? Pero ayaw niyang makialam sa mga magugulong bagay. Sa mga sandaling iyon, may biglang narinig na mga yabag. Kapag nahuli ako, katapusan ko na. Sige na, susugal na lang ulit ako. Agad. Nakita mo ba ang isang maliit na silver na Zorro? Biglang kumabog ang dibdib ni Lasha. Mabuti na lang at hindi siya isinuko ni Peilan. Magalang na nag-usap ang dalawa. Sa hindi malamang dahilan, napunta ang usapan nila kay Crown Princess Inel. Patuloy pa rin sa pagiging arogante ang kasuklam-suklam na Crown Prince. Sabi niya, kung hindi lang daw niya pinabayaan ang kapatid niya, hindi sana ito nagkaroon ng sakit sa pag-iisip. Kung hindi lang bumalik sa dati niyang anyo si Lasha, baka sumugod na siya kaagad para kalmutin ang mukha ng Crown Prince. Akala niya ay sasang-ayon din si Peilan, ngunit nanatiling walang emosyon ang mukha nito. Naniniwala akong hindi ganoong klaseng tao ang mahal na prinsesa. Bilang isang kakaibang nilalang, itinuring na isang sakuna si Peilan mula pa noong isinilang siya. Kahit na pinalad siyang hindi patayin, nilagyan pa rin ng mga elder ng kandado ang kanyang leeg. Dahil pakiramdam niya ay hindi siya kabilang, napunta siya sa mundo ng mga tao. Dito niya nakilala ang unang taong nagparamdam sa kanya ng kalinga. Sinasabi ng lahat na isa siyang masamang pangitain, pero nginingitian siya ni Inel ng buong tamis. Buong tiwala nitong sinasabi na tiyak na magiging bayani siyang tanyag sa buong kontinente. Sa katagalan nilang pagsasama, unti-unti siyang nahulog kay Inel. Para itago ang tibok ng kanyang puso, nagboluntaryo si Peilan na makipagdigma sa timog. Ngunit kahit nasa gitna ng labanan, paminsan-minsan ay naaalala pa rin niya si Inel. Sa sandaling iyon, tuluyan na niyang naintindihan ang sarili niyang nararamdaman. Kaya naman, minadali niyang tapusin ang digmaan para makabalik at makita si Inel. Ngunit sa kanyang matagumpay na pagbabalik, ang tanging bumungad sa kanya ay ang balitang pumanaw na si Inel. Sabi ng lahat, pinatay niya ang sarili niyang ama at isa siyang suwail na anak, pero laging naniniwala si Peilan na hindi niya iyon magagawa. Ngayong binanggit na naman ng Crown Prince si Inel, nararamdaman pa rin ni Peilan na mayroong hindi tama. Matapos ang maikling pag-uusap, umalis na ang Crown Prince. Noon, hinailan ni Peilan si Lasha palabas. Hindi mo ba alam na hindi pwedeng ilantad ng isang banal na hayop ang pagkatao nito sa harap ng mga tao? Hindi makapagsalita, halos maiyak na si Lasha. Hindi niya rin alam kung bakit siya bumalik sa dati niyang anyo. Habang hindi niya alam kung paano magpapaliwanag, lumapit sina Belmont at Sikay. At bigla na lang inagaw si Lasha.
Ikaw ba ang kumuha sa kapatid ko mula sa balkonahe? Ang banal na Zoro na may walang kapantay na kapangyarihan ay hindi man lang marunong ng pinakasimpleng mahika para maganyong tao. Kung hindi siya magiging tao, may panganib na mabunyag ang kanyang pagkatao. Para matiyak na mamumuhay siya ng maayos sa mundo ng mga tao. Bilang isang special species, nagboluntaryo si Peylan na turuan si Lasha ng mahika sa pagbabagong anyo. Kasabay nito, tiniyak din niya kina Belmont at Hakai na wala siyang masamang balak kay Lasha. Nakahinga ng maluwag ang dalawang overprotective niyang kuya, pero si Belmont ay litong-lito pa rin. Bakit daw palaging bigla na lang nawawala ang bisa ng mahika niya? Nang maglaon, ikinwento niya ito kay Ranor. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ng lalaki. Mukhang kailangan na niyang kontakin si Mozayan. Para matuto kaagad magbagong anyo ang kanyang anak, nagpa siya si Ranor na umalis sa araw ding iyon. Samantala, si Lasha ay nagsisikap magprakti maglakad. Nang makita niya ang kanyang ama na paparating, agad siyang naglakad ng paika-ika palapit dito. Pagkatapos, sumakay silang tatlo sa karwahe papuntang palasyo. Napangiwi si Lasha sa pagiging magarbo ng kanilang lakad. Siguradong sinadya ito ni Papa. Kamakailan lang ay nagkaroon sila ng alitan sa maharlikang pamilya, tapos ngayon ay lantaran pa silang pupunta sa pinuno ng Holy Knights. Mukhang gusto talaga niyang makuha ang atensyon ng mga politiko. Sa wakas ay nakarating din sila sa Papal Hall. Pero sinabi ng tagapagsilbi na wala si Peylan. Puno ng pagdududa ang mga mata ni Ranor. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo. Bigla, isang batang bersyon ni Peylan ang lumitaw sa kanilang harapan. Sinabi pa niyang siya si Xiaolan, ang pinsan ni Peylan. Saglit na natigilan sina Ranor at Hakai. Hindi ba't si Peylan mismo yan? Akmang ibubunyag na sana ito ni Hakai. Pero pinatahimik siya ng isang suntok mula kay Ranor. Moalang-galang na, maaari ba naming hintayin ang pagbabalik ng pinuno? Sa pangunguna ni Xiaolan, dinala sila sa isang silid. Inakala nilang ituturo na niya kay Lasha ang paraan ng pagbabagong anyo sa harap ng lahat, pero sinabi ni Xiaolan na kay Lasha niya lang ito maaaring sabihin. Walang nagawa sina Ranor at Hakai kundi lisanin ang silid. Nang silang dalawa na lang ni Lasha ang natira. Sa kanya tinanong ang bagay na matagal na niyang gustong malaman. Kaya mo bang bumalik sa orihinal mong anyo ng mag-isa? Malungkot na umiling si Lasha. Ngunit laking gulat niya nang marinig ito ng bata. Agad nitong idinikit ang daliri sa kanyang noo, habang bumibigkas ng mga salitang hindi niya maintindihan. Pagkalipas ng ilang segundo, sa wakas ay nagsalita si Xiaolan. Isa kang ang special species. Nangangahulugan ito na magdudulot ka ng sakuna. Nagiging banal na hayop lamang ang isang nilalang kapag ang pira-pirasong kaluluwa ng isang Diyos ay pumasok sa katawan nito. Pero may ilang banal na hayop na isinilang na may mas malalaking piraso ng kaluluwa ng Diyos. Sila ang tinatawag na special species. Kapag hindi na kontrol ng isang special species ang kanyang napakalakas na kapangyarihan, magwawala ito at magdudulot ng matinding sakuna. Napatulala si Lasha matapos marinig ang paliwanag. Ibig sabihin simbolo siya ng kamalasan. Para mas maipaintindi kay Lasha, binuhat siya ni Xiaolan at dinala sa labas. Dahan-daang idinampi ni Xiaolan ang kanyang palad sa mga mata ni Lasha. Isang mahiwagang pangyayari ang naganap. Sa dating tahimik na hardin, biglang lumitaw mula sa kawalan ang hindi mabilang na kulay rosas na mga diwata. Nagsisipag-ingay sila habang lumilipad sa himpapawid. Sa sandaling iyon, doon lang napagtanto ni Lasha ang lahat. Kaya pala sa tuwing napapahamak siya, ang maliliit na diwatang ito pala ang tumutulong sa kanya. Kahit na noong muli siyang isilang. At tila gustong-gusto rin ng mga diwata si Lasha. Nag-uunahan silang lahat na makalapit at damaykit sa kanya. Kung sakali mang aksidente siyang maitulak, ay sabay-sabay naman silang sasalubong para saluhin siya. Habang masaya silang naglalaro, biglang binuhat ni Peylan si Lasha. Nandito na ang Santo Papa. Mas mabuti kung hindi mo siya makikita. Nagkagulo naman ang ibang mga diwata nang makita ito. Siguradong masamang tao ang isang yun. Kailangan nating protektahan si Lasha. Sa isang iglap, kumidlat at kumulog sa buong kalangitan. Pabilis ng pabilis ang pagdami ng mga diwatang nagtitipon. Isang napakalakas na enerhiya ang biglang bumalot sa buong Papal Hall. Ang munting Zoro na inabot ng 84 na araw bago mapisa mula sa itlog, ay naging simbolo ng kamalasan na kinamumuhian ng lahat, dahil lang sa taglay niyang walang kapantay na kapangyarihan mula pa noong isilang siya. Sinasabing magdadala siya ng kapahamakan sa lahat ng banal na hayop, at sa sandaling iyon, tunay na naramdaman nila siya ang nakakatakot na enerhiya. Ang mga diwatang may banal na kapangyarihan, para protektahan siya, ay naghahanda ng pasabugin ang buong Papal Hall. Pero bilang may-ari ng banal na kapangyarihan, hindi niya kayang kontrolin ang mga espiritong ito. Buti na lang, sa tamang pagkakataon, ginamit ni Peylan ang kapangyarihan niya para harangan ang lahat ng atake ng mga espirito. Nakahinga lang ng maluwag ang kinakabahang si Lasha, pero hindi niya inasahan ang sumunod na mangyayari. Biglang bumagsak si Peylan sa lupa na may bakas ng sakit sa mukha.
Dahil ito sa isang sumpa na ipinataw sa kanya ng isang nakatatanda noon. Kaya sa tuwing gagamitin niya ang kapangyarihan ng kanyang espesyal na lahi, makakaramdam siya ng sobrang sakit. Habang pinapanood na dumarami ang mga kalmo sa leeg ni Peylan, hindi na napigilan ni Lasha na lumapit para subukang pigilan ito. Pero hinaranggan siya ng espiritu ni Peylan. Ang kanyang maliit na kamay ay naiwang nakabitin sa ere, walang magawa. Paano ko kaya siya matutulungan na mabawasan ang sakit? Sa pag-iisip nito, biglang nagliwanag ng nakakasilaw na puti ang buong katawan niya. Sa sumunod na segundo, siya na isang sanggol na tao, ay nag-anyong anino ni Hinel sa mga mata ni Peylan. Napuno ng pagkamangha ang mga mata ng lalaki. Kamahalan, Prinsesa Hinel. Pagkasabi niyon, sabay silang nawalan ng malay ni Lasha. Dumating din sina Ranor at Shikay. Nag-aalalang binuhat niya si Lasha. Kailangan na ba talaga nating gawin ang dapat gawin? Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagbago ang pakikitungo ni Ranor kay Lasha. Halos ayaw na nilang mahiwalay kay Shasha buong araw. Ito ang pagmamahal ng pamilya na hindi pa nararanasan ni Lasha. At kahit masaya siya araw-araw, mayroon pa rin siyang mga alalahanin. Kapag hindi niya matagumpay na nakontrol ang kapangyarihan ng mga espiritu, siguradong magiging katulad ng kay Peylan ang sasapitin niya. Bukod pa roon, may isa pa siyang bagay na hindi maintindihan. Bakit kaya tinawag siya nila na kamahalan? Isa pa, hindi pa naman sila nagkikita, kung itsura lang ang pag-uusapan. Dahil sa dami ng misteryong gumugulo sa isip ni Lasha, palagi na lang siyang nagbubuntong hininga. Naawa si Shikay nang makita siya. Malungkot ba ang kapatid ko? Aaliwin na sana niya si Lasha nang biglang sumulpot si Belmont na galing sa labas. Isang swoosh at bigla niyang hinablot si Lasha sa mga bisig niya, saka umikot, tumalon, at perpektong lumapag. Kapatid, ipapasyal kita. Sabi sa libro, nakakabuti sa brain development ng baby ang laging lumalabas. At nahanap ko na ang pinakasikat na lugar para mag-outing. Agad namang gustong maghanda ng pagkain ng tuwang-tuwang si Shikay. Sapat na kaya ang pang-3 araw? Seryoso namang sinabi ni Belmont, ako nang bahala sa sofa. Halos malaglag ang panga ni Lasha sa nakita. Kailangan ba talagang ganito kagrabe? Matapos ang maraming palpak na pagtatangka, sa wakas ay nakaalis na rin sila. Sobrang saya ni Lasha pagdating sa parke. Pagkatapos magpaalam sa dalawa niyang kuya, nag-isa siyang gumala-gala. Matagal na rin mula nang maranasan niya ang ganito kasayang pakiramdam. Masaya siyang nagmamasid sa paligid, pero hindi niya inaasahang makakabangga siya ng isang batang lalaking blonde ang buhok. Flag, napaupo siya sa sahig. Magalang namang inilahad ng bata ang kanyang kamay. Sorry, ayos ka lang ba? Narinig ito ni Lasha at dahan-daang umiling. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng bata sa 180. Tuwang-tuwa niyang hinawakan ang 2 kamay ni Lasha. Please, marry me. Ang unang labas ng 2 taong gulang na sanggol ay niyaya agad ng kasal ng isang estrangherong bata at dinala pa siya agad para makilala ang mga magulang nito. Kahit noong magkaharap na ang 2 pamilya, hindi pa rin makapaniwala si Lasha. Ang maglakas loob na mag-propose sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni Belmont at Shikay, tiyak na malayo ang mararating ng batang ito. At para makuha ang loob niya, naglabas pa ang bata ng napakaraming masasarap na pagkain. Sinubuan pa niya ito mismo. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Lasha ng kakaibang ginhawa na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ganito pala kasaya ang pakiramdam ng may kaibigan. Habang masaya silang nagpipiknik, bigla na lang may nagbuhos ng isang timbang buhangin sa pagkain nila. Mayroong mapanlokong ngiti ang batang nasa tabi nila. Hindi bagay sa mga hamak na tulad ninyo ang maging magarbo. Nakikitang lalong yumayabang ang bata. Hindi na nakapagpigil si Lasha. Humingi ka ng tawad sa akin, ngayon din. Pero imbes na magsisi, mayabang pang sinabi ng bata na hindi raw dapat siya nakikipaglaro sa mga batang mahirap. Nagulat si Lasha, mga salita ba iyon na dapat lumabas sa bibig ng isang bata? Paglingon niya, nakita niyang hawak na ni Shikay ang bote ng alak. Biglang nataranta ang galit na si Lasha. Nagmamadali siyang lumapit kay Shikay para yakapin ito. Ayaw niya kasing gumawa ng gulo sa parke. Pero walang kaalam-alam ang bata, at mayabang pa ring lumapit para mangasar. Dahil dito, tuluyan nang nagalit si Belmont at si Shikay, at handa na sanang turuan ng leksyon ang bata. Pero natatarantang pinaalala ni Eric na lahat sila ay mga maharlika. Hindi raw nila pwedeng kalabanin. Pero kasasabi niya pa lang. Dumating ang nanay ng bata na nagtatalak, handang manumbat at makipag-away. Pero nang makita niya si Lasha, bigla siyang natulala. Ang tanging mas maharlika pa sa pamilyang Halan ay ang pamilya ng hari. Sa huli, wala silang nagawa kundi humingi ng tawad. Pero labis na nalungkot si Eric. Gusto pa naman sana niyang pakainin si Lasha ng maraming masasarap na pagkain. Nilapitan naman siya ng maunawang si Lasha para aluin. Sinabi niyang pwede pa naman silang maglaro sa susunod. Dahil doon, napangiti na rin sa wakas si Eric. Dahil magsisimula na ang seremonya ng kapanganakan ni Lasha, kinailangan na nilang magpaalam sa isa't isa.
Pagkatapos, bumalik ang pamilya sa gubat ng mga banal na hayop. Para maging isang tunay na banal na hayop, kailangan mong tanggapin ang basbas mula sa lawa ng buhay, ang Hyoka. Labis namang nasasabik si Lasha dahil ito ang unang beses niyang makapunta rito. Pero hindi siya komportable sa suot niyang Pulse Ares. Bakit kaya siya pinasuot nito ng kanyang ina? Ang hindi niya alam, para pala itago sa ibang mga banal na hayop ang katotohanan na si Lasha ay isang espesyal na uri. Sinadya ni Lenore si Moxian para makuha ang Pulse Ares na kayang magtago ng aura ng isang espesyal na uri. Ayaw niyang maranasan ng kanyang pinakamamahal na anak ang parehong paghihirap ni Peilan. Biglang umalon ang lawa at hindi mabilang na mga banal na hayop ang bumaba mula sa langit. Nandito na sila, sa unang seremonya ng kapanganakan ng batang banal na hayop na Silver Fox. Namangha ang lahat nang itapak pa lang niya ang kanyang paa sa lawa. Biglang nagliwanag ng kulay rosas ang buong tubig. Sa sumunod na segundo, isang kulay rosas na banal na sorrow na may 9 na buntot ang biglang lumitaw sa ibabaw ng lawa. At ito pala ang kanyang itsura kapag lumaki na siya. Nanginag ang buong katawan ni Lasha sa pagkabigla sa kakaibang pangyayari. Kahit ang isang makapangyarihang banal na hayop tulad ni Lenore ay mayroon lang isang buntot, habang siya ay mayroong 9. Mabuti na lang at siya lang ang nakakakita sa refleksyon na ito. Kung hindi, mabubunyag ang katotohanan na isa siyang espesyal na uri. Ngunit bago pa man siya makahinga, hinigop siya ng tubig. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, nasa ibang dimensyon na naman siya. Handa na sana siyang magmasid sa paligid. Nang isang malakas na dagandong ang biglang yumanig sa kalangitan. Agad na bumitak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos, 6 na haligi ng liwanag ang sumulpot mula sa lupa patungo sa kalangitan. Natulala si Lasha sa ganda ng tanawin. Ito pala ang mga haligi ng liwanag na sumisimbolo sa 6 na dakilang banal na hayop. Sa Loika, pagkatapos makita ito, dapat ay tapos na ang seremonya ng kapanganakan. Pero bigla siyang nakarinig ng daldalan ng isang grupo ng mga tao sa kanyang tenga. Nalito si Lasha, hindi niya alam na nagsasalita pala ang mga haligi ng liwanag. Hello sa inyo, ako si Lua Isi, ang Silver Fox. Pagkasabi niya nito, biglang tumigil ang maingay na daldalan. Pagkatapos ay napalitan ito ng malalakas na sigaw ng pagkabigla. Naririnig pala tayo ng maliit na Silver Fox na ito. Napakakakaibang banal na hayop. Sa sandaling iyon, napansin nila ang Pulse Ares sa kamay ni Lasha. Nagalit ang mga haligi ng liwanag. Sa sumunod na segundo, ang dating napakatibay na Pulse Ares ay biglang nabasag. Isang haligi ng liwanag ang tumama kay Lasha at pinabagsak siya. Isa ka palang espesyal na uri na magdudulot ng kapahamakan. Dapat kang maglaho ngayon din. Sobrang sama ng loob ni Lasha sa sandaling iyon. Wala naman siyang ginagawang masama, pero kumbinsido ang mga haligi na magdadala siya ng kapahamakan. Noon kasi, may isang espesyal na uri na ginawang impyerno sa lupa ang buong mundo. Hindi mabilang na mga tao ang nawalan ng tirahan at namatay sa mga kalsada. Kaya hindi nila maaaring palampasin ang anumang posibleng banta. Tinakpan ni Lasha ang kanyang mga tainga sa takot. Kailangan ba talaga niyang mamatay para lang magkaroon ng kapayapaan ang mundo? Sa sandaling iyon, hindi mabilang na mga duwende ang sumugod papasok sa pamamagitan ng pagwasak sa siwang ng espasyo at oras. Lasha, huwag kang matakot. Nandito kami para protektahan ka. Nabigla ang mga haligi ng liwanag sa nakita. Paanong magugustuhan ng mga duwende ang isang espesyal na uri? Pagkatapos, nagsimula silang magtalo ng matindi. Kahit na isa ring espesyal na uri si Lasha. Iba naman ang sitwasyon niya kumpara kay Peilan. Sa huli, nagpasya silang basahin ang kaluluwa ni Lasha. Ngunit, nagulat sila nang makitang magkapatong ang kanyang mga kaluluwa, kaya wala silang makita. Posible kayang hindi lang iisa ang kaluluwa ni Lasha. Kaya pinagsabi nila si Lasha ng lahat ng kanyang mga pangalan. Walang nagawa si Lasha kundi sabihin sa kanila na sa buhay na ito, ang pangalan niya ay Lua Isi. At sa nakaraang buhay niya, siya si Inel. Pagkasabi niya nito, nagkagulo ang lahat ng haligi ng liwanag. Ang munting nilalang na ito pala ay ang prinsesa ng imperyo ng Rosie. Ito na kaya ang gabay ng tadhana. Nagsalita na rin ang mga duwende sa sandaling iyon. Sinabi nilang poprotektahan nila si Lasha magpakailanman. Sa wakas, sumuko na rin ang mga haligi ng liwanag. Ang mga duwende ng liwanag ay sumusunod lamang sa mga mabubuti at matutuwid na kaluluwa. Baka sakaling mailigtas nila ang kadilimang bumagsak na. Munting banal na hayop, handa kaming bigyan ka ng isang pagkakataon. Nasa iyo na kung ang hinaharap ay magiging mapayapa o haantong sa pagkawasak. Pagkasabi nito, bigla na lang nilang itinapon si Lasha palabas. Kawawang Lasha, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon. Ano ba ang nangyayari? Ang mag-asawang Divine Beast, sa wakas ay nagkaanak ng isang munting prinsesa. Pero sinong mag-aakala na isa pala siyang maliit at sakiting sisiw? 3 taong gulang na siya. Pero kasing payat pa rin ng isang bagong silang na sanggol. Akala ng lahat ay wala siyang kwenta. Pero hindi nila inaasahan na mayroon pala siyang nakakawasak mundong banal na kapangyarihan.
At siya rin ang unang Divine Beast na nagpabago sa kulay ng lawa ng buhay at ginawa itong rosas. Lahat ay namangha sa milagrosong tanawin na ito. Pero si Lenore ay nakahinga ng maluwag na may halong kaba. Mabuti na lang at nasuutan niya kaagad si Lasha ng gamit na pangkontrol. Kung hindi, mabubunyag ang kanyang pagkatao bilang isang espesyal na lahi. Dati, noong ginanap ang seremonya ng kapanganakan ni Peylan, lumitaw ang isang itim na haligi ng liwanag sa buong lawa na naging dahilan para muntik na siyang patayin. Hindi pwedeng mangyari ang ganitong sitwasyon sa Shasha niya. Sa mga oras na ito, tumatakbong lumapit si Syria na puno ng pag-aalala. Ang tagal na, bakit hindi pa bumabalik si Shasha? May nangyari na kayang masama. Sakto namang may lumutang na mga talulot ng marigold sa ibabaw ng tubig. Biglang nanlaki ang mga mata ni Lenore. Nagpakita na ang lintik na ahas na yon. Agad silang umalis para hanapin si Shasha. Samantala, sa kalaliman ng kagubatan, nakatayo sa harap ni Lasha ang berdeng ahas na si Bas Ayla. Tahimik siyang lumapit sa harapan nito, at nag-abot ng isang bulaklak ng marigold. Regalo raw niya ito sa unang pagkikita nila. Pero sinabi sa kanya ni Marian dati na ang marigold ay pantaboy ng ahas. Ito ang pinakakinamumuhian na halaman ng lahi ng mga berdeng ahas. Natakot si Lasha at gusto sanang tumakas. Pero hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Ito ang pagkontrol sa isipan na pinakamagaling na gawin ng lahi ng mga berdeng ahas. Dahil walang magawa, hinayaan na lang ni Lasha si Bas Ayla na haplasin ang kanyang ulo. At mukhang napansin na ng lalaki na isa siyang espesyal na lahi. At nang akmang gagawa na siya ng susunod na hakbang. Galit na bumagsak mula sa langit sina Belman at Hakay. Mabilis na sumugod si Hakay. At idiniin si Bas Ayla sa lupa. Sa sobrang lakas nito, nayanig ang buong kagubatan. Pero kalmado lang ang lalaking nasa ilalim ng kanyang paa, at pabiro pa nitong sinabi na nagbigay lang naman siya ng regalo. Dumating na rin sina Lenore. Nang makita sila, walang pakialam na umupo si Bas Ayla. Tapos, sa tono na tila ng hihinayang, sinabi niyang miss na niya si Lenore. Sinabi rin niya na dati, siya, si Lenore, at si Peylan lang na isang espesyal na lahi ang nakakapagpabago ng kulay ng lawa. Sa narinig, biglang sumiklab sa galit si Lenore. Isang teleport lang at sinakal na niya si Bas Ayla. Wala kang karapatang banggitin ang pamilya ko. Gusto lang sana siyang bigyan ng babala ni Lenore. Pero ang lalaki, na parang isang baliw, ay hinawakan pa ang kamay ni Lenore. At sinabing patayin na siya nito. Para raw matahimik na talaga siya at ang kanyang pamilya. Ang mga kalmadong salitang iyon ay lalong nagpagalit kay Lenore. Kung hindi lang konektado ang kaluluwa ni Bas Ayla sa iba. Dahil kapag pinatay siya, mamamatay din ang mga ito, siguradong pinagpira-piraso na niya si Bas Ayla. Dumating na rin ang ibang mga elder. Kaya naman ibinato na lang ni Lenore si Bas Ayla palayo. Pero binalaan pa rin niya ito na sa susunod, tatadterin na niya ito. Pagkatapos ay dinala niya si Lasha pabalik sa mansyon ng Grand Duke. Para maiwasan na maulit ang ganitong sitwasyon, sinabihan ni Lenore si Lasha na laging mag-ingat sa baliw na si Bas Ayla. At ang ikinagulat ni Lasha ay dati palang kaibigan ni Lenore si Bas Ayla. Dati, pareho silang kabilang sa mga nakababata, pero sa lahat ng mga may respetong miyembro ng lahi ng berdeng ahas. Si Bas Ayla lang ang pinili nilang maging elder. Mula noon, nagsimulang umikot ang buong konseho ng mga elder kay Bas Ayla. At hindi na mamalayan, naging hari na siya ng mga Divine Beast. At lahat ng pagbabagong ito ay nangyari pagkatapos lumitaw ng unang espesyal na lahi. Simula noon, naging magulo ang konseho ng mga elder. Dahil doon, nagbitiw siya sa kanyang pwesto bilang elder. Ngayong binibigyan niya ng atensyon si Lasha, malamang ay may kinalaman din ito sa pagiging espesyal na lahi ni Lasha. Nang marinig ito, biglang lumaylay ang mga tenga ni Lasha. Hindi niya akalain na naging pabigat pa siya sa kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, galit na tumayo si Hakay, nagsisisi na hindi niya pinatay si Bas Ayla noon pa man. Itinaas din ni Renault si Rusa ng mataas, ipinapahayag na poprotektahan nila siya magpakailanman. Habang tinitingnan ng malumanay ngunit matatag na ekspresyon ng kanyang pamilya, lihim na nanumpa si Rusa sa kanyang sarili. Kailangan niyang maging malakas, para maprotektahan ang lahat ng nagmamahal sa kanya. Ang banal na hayop, ang maliit na silver fox, ay nag-anunsyo lang na mula ngayon, matutulog na siyang mag-isa. Ngunit ang kanyang amang laging seryoso ay labis na nalungkot. Para makabawi sa kalungkutang ito, pumayag si Rusa na mamasyal sa syudad kasama si Renault. Binigyan pa siya ng gantimpalang ayusan siya. Hindi nagtagal, sinimulan na ng dalawa ang kanilang nakaka-relax na afternoon tea. Dumating din ng hindi inaanyayahan ng kanyang kapatid na si Belmont, gamit ang dahilan na hindi pa sanay si Rusa sa kanyang anyong tao. Mariin niyang iginiit na sumama, nang makita na maganda ang pagkakataon. Ang kanyang ama ay nagbigay ng isang seryosong tanong, kung okay lang ba na pamilya lang ang dadalo sa birthday party ni Rusa. Bakit hindi mga kaibigan, gusto mo bang mag-imbita ng mga kaibigan? Ito ay isang malinaw na pahiwatig para kina Peylan at Xiaolan.
Sa tulong ni Renault, taos-pusong nagpadala si Rusa ng mga imbitasyon sa dalawa. Bukod pa roon, binigyan din niya ng isang imbitasyon si Aiden, na tila malayo ngunit nasa harapan lang pala. Ngayon, kailangan na lang nilang maghintay at tingnan kung sa anong katauhan siya magpapakita. Mabilis na lumipas ang panahon. Dumating na ang araw ng kanyang kaarawan, pero hanggang tanghali ay ayaw pa ring umalis ni Rusa. Walang gana siyang naghihintay na dumating ang isa sa kanila. Ang kanyang pamilya ay napilitang maghintay na lang din. Binuksan niya ito, pero hindi solusyon ang patuloy na paghihintay. Lumapit ang kanyang ina para kausapin siya. Espesyal ang katayuan nilang dalawa, hindi sigurado kung may oras silang pumunta rito. Walang magawa, tinanggap na lang ni Rusa ang katotohanan at sumama sa kanyang pamilya. Pagdating sa venue ng party, na personal na inayos ng kanyang ama, medyo gaman ang loob ni Rusa. Lahat ng nakikita niya ngayon ay regalong inihanda ni Renault para sa kanya. Mukhang hindi talaga matatawaran ang kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ama. Si Belmont na tuwang-tuwa ay nag-isip pa na magpatayo ng ilang maliliit na villa sa tabi. Ang regalo naman ng kanyang ina ay hindi gaanong engrandi. Isang romantikong eksena na gawa sa 79,000 pulang rosas. Nagliliyab ito sa sandaling iyon. Minsan, ang sobrang badoy ay nagiging uso. Ito ang katotohanang laging sinusunod ng kanyang ina. Kumpara sa huling beses na binigyan siya ng rainbow na kapa, mas natuwa si Ruse sa regalong ito. Habang tinutulak ni Aiden ng isang 3-layer na birthday cake, sinimulan ni Rusa ang kanyang taunang pag-wish. Pinatay ang 3 kandila, ibinigay ng pamilya ang kanilang pinakamataas na pagbati kay Rusa. At ang kanyang pinakamalaking hiling ay magkaroon ng kakayahang protektahan ang kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, isang panauhin ang biglang lumitaw sa kanilang teritoryo. Humingi ng paumanhin si Xiaolan sa kanyang pagkahuli. Itong perpektong eksena ay sa katunayan ng paglaya ng lalaki mula sa kanyang mga demonyo. Gabi-gabi, lumilitaw sa kanyang panaginip ang imahe ni Rusa mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang kanyang ulo ay nakalibing sa malamig na lupa. Hindi makapaniwala ang lalaki, na ang magandang babae na tanging kutsilyo lang ang hinahawakan para kumain ay magiging pumatay sa kanyang amang hari. Dahil dito, dumaranas siya ng matinding sakit sa kanyang mga bangungot. Nais niyang malaman ang katotohanan. Para linisin ang pangalan ni Inel, bumalik ang lalaki sa lupain ng mga banal na hayop. Hinarap niya ang mga taong dating gustong pumatay sa kanya, naghahanap ng paraan para buhayin ang mga patay. Tiningnan siya ng mga tao na para siyang baliw. Tungkol sa kanyang kahilingan, wala silang pakialam. Bilang isang nilalang na tila sakuna, nawala na naman sa katinoan ang lalaki. Gusto niya lang makitang muli ang babaeng kanyang minamahal. Ano bang ginawa niyang mali? Natapos ang panaginip, nawala ang lahat. Natauhan si Xiaolan, tinitingnan ng imbitasyon na ipinadala ni Rusa. Ang mga taos-pusong salita nito ay nagpainit sa kanyang puso sa sandaling iyon. Dala ang regalong maingat niyang inihanda, humarap siya sa lahat. Umupo siya bilang pinsan ni Peilan. Pabirong sinabi ni Renault na kailangang kumanta ng bisita para sa may kaarawan. Nagulat si Rusa, may ganito palang kaugalian sa imperyo. Sayang naman kung hahayaan lang siyang umalis. Malapit nang matapos ang birthday party. Para mas makasama ni Xiaolan si Lasha, iminungkahi ng ina na maglakad-lakad silang dalawa sa malapit, at pagkatapos ay pinigilan niya ang 2 pakialamerong kuya. Binigyan niya ng kaunting pagkakataon ang kanyang anak, at dahil sa ginawa niyang ito, nagsimulang umusbong ang relasyon nilang dalawa. Para sa masayang kinabukasan ng kanyang anak na isang divine beast, pinigilan ng ina ng dalaga ang 2 pakialamerong lalaki. Hinayaan niyang mag-date sina Lasha at Xiaolan. Naglakad sila sa tahimik na kagubatan. Ang likas na amoy ng itim na sandalwood ng binata ay labis na nakaakit sa atensyon ni Lasha. Hanggang ngayon ay hindi niya alam na ang lalaking nasa harap niya ay si Peihilen. Nararamdaman lang niya na sobrang magkamukha sila. Sa pagkakataong ito, si Lasha ang unang nagsalita. Labis siyang nagpapasalamat na nakapunta si Xiaolan sa kanyang birthday party. Sa wakas ay gamaan na rin ang kanyang pakiramdam. Hinigpitan ni Xiaolan ang hawak sa kanyang regalo. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, patago niya itong inilabas. Labis na nagulat si Lasha nang matanggap ang regalo. Akala niya ay hindi ganoon kalapit ang relasyon nilang dalawa. Kahit na pareho silang espesyal na lahi, pakiramdam niya ay hindi siya makapasok sa puso ng binata. Dahil palagi itong naglalagay ng distansya sa mga tao, hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Lasha kung anong klaseng divine beast ba talaga siya. May isa pang tanong na pumasok sa kanyang isipan. Bakit sa gitna ng panganib na iyon ay tinawag siya nitong mahal na Prinsesa Inel? Ngunit hindi ito ang oras para isipin ang mga iyon. Ang pinakamahalaga para kay Lasha ngayon ay buksan ang regalo niyang pang-birthday. Para makita kung gaano kaganda ang taste ni Xiaolan. At hindi nga siya nabigo. Ito ang pinakasikat na accessory sa merkado. Tuwang-tuwa si Lasha, pero 2 hakbang pa lang niya habang suot ito, bigla itong lumipad palayo. Iyon pala ay tinutokso si Lasha ng mga diwata. Agad na pinulot nila ang regalo sa lupa.
Tinanong niya si Lasha kung kamusta na ang pakikitungo niya sa mga diwata. Kung madalas na ba niya itong nakikita. At nakakausap na rin daw niya ang mga ito, pero palagi silang malikot at makulit. Umalis na kayo alternasyon, mukhang kailangan pa ng mahabang panahon para makontrol ang mga diwata. Habang nag-uusap sila, lumapit si Xiaolan kay Lasha at personal na isinuot sa kanya ang hairpin. Kahit sanay na siyang may ibang nag-aayos ng buhok niya, kakaiba ang pakiramdam niya sa sandaling iyon. Habang unti-unting umiinit ang atmosphere, bigla namang bumuhos ang ulan. Napatigil silang dalawa, walang sino man sa kanila ang unang gumalaw para umalis. Lutang pa rin si Lasha sa pagiging malambing ni Lan kanina. Ang pakiramdam na binibigay sa kanya ng binata ay palapit ng palapit kay Peihilen. Mula sa pananalita at pagkilos, hanggang sa kulay abo niyang mga mata na kasing kalmado ng lawa. Sobrang kamukha niya ang lalaking kasama niya dati, kaya hindi na napigilan ni Lasha na magtanong. Noong araw na iyon sa Papal Hall, noong pinrotektahan mo ako sa nagwawalang mga diwata, bakit tinawag mo akong Prinsesa Inel? Nang marinig iyon, natigilan si Xiaolan. Tila binuksan nito ang isang matagal nang nakasarang alaala. Hindi niya maipaliwanag sa dalagang nasa harap niya. Ang tanging magagawa niya ay humingi ng tawad para pagtakpan ang kanyang kakaibang kilos. At pakiusapan ng dalaga na huwag nang lumapit sa kanya. Isang kakaibang pakiusap. Mabuti na lang at dumating ang kuya niya, na siyang bumasag sa awkward na atmosphere. Kinuha na rin ni Xiaolan ang pagkakataong umalis. Samantala, ang mga nasa bahay ay hindi mapakali. Lahat sila ay nanguhula sa totoong dahilan ng pagdalo ni Peihilen sa birthday party. Si Bellman lang ang nakakaalam na pumunta ang lalaki para sa isang dating kasunduan, ang patunayan ng pagiging inosente ni Prinsesa Inel. Pero habang lumalalim ang investigasyon, parami ng parami ang mga kaina-hinalang bagay. Pati si Zikai ay nakisali na rin. Mukhang hindi ganoon kasimple ang pagkamatay ng prinsesa. Ang maliit na silver fox na may walang kapantay na banal na kapangyarihan. Sa dati niyang buhay, siya pala ang pumatay sa emperador. Matapos siyang bitiyin, inilibing ang kanyang katawan sa malayong kabundukan. Ngayon, ninakaw ang kanyang kabaong at mga alahas. Nang malaman ito ng koro ng prinsipe, agad siyang nagpadala ng mga tauhan para maghanap. Para sa kanya, kaina-hinala ang biglaang pagkawala ng katawan sa panahong ito, model. Siguradong may kinalaman ito sa nalalapit na koronasyon. Sa wakas ay naisisi ko na sa kapatid kong babae ang mga kasalanan ng aming ama. Hindi pwedeng magkaroon ng anumang problema sa ngayon. Sa harap ng mga taong nagdududa pa rin sa akin. Ang tanging paraan ay ang patawarin ang mga ginawa ng kapatid ko at ilibing siya pabalik sa sementeryo ng Maharlika. Sa gayon, maipapakita ko ang aking sinseridad at mawawala ang kanilang mga pagdududa. Kung hindi, kapag nalaman nilang ninakaw ang bangkay at ang mga gamit na kasama niyang inilibing ay napunta sa black market, ako, na gumamit sa buhay ng aking pamilya para lang patatagin ang posisyon ko. Hindi ba't magmumukha akong pinakamatinding hanggal sa buong mundo? Umaasa pa rin ang ambisyosong lalaki sa tulong ng kaluluwa ng kanyang kapatid. Na matutulungan siyang maluklok sa trono ng walang aberya. Samantala, pumasok naman si Lasha sa isang panaginip. Habang ginagabayan ng isang diwata, naglakad-lakad siya sa ibang dimensyon. Sa wakas, sa isang maliwanag na lugar, nakakita siya ng isang puting kabaong na gawa sa bato. Nang lumapit siya, nakita niya ang isang mabait na babae na may kulot at puting gintong buhok. Ang magaganda niyang mga kamay na walang kalyo ay nagpapakita ng kanyang katayuan. Siya ang Prinsesa Inel, na namatay sa di inaasahang paraan sa kanyang nakaraang buhay. Kung bibilangin, 3 taon na ang lumipas, pero ang kanyang bangkay ay hindi pa rin nabubulok. Sa halip, mas napreserba pa ito ng maayos. Habang nagtataka si Lasha kung bakit niya ito napanaginipan, biglang lumitaw sa likuran niya ang lalaking ahas na si Basayla, kaya sa takot ay nagising si Lasha pabalik sa realidad. Isinisi niya ang lahat sa pagpapaulan niya kahapon. Mula noon ay hindi na siya mapakali. At nang mabanggit niya si Inel kay Lan, biglang nanlamig ang pakikitungo nito sa kanya. Naaalala niya noong prinsesa pa siya, hindi niya alam na may pinsang lalaki pala si Peilan. At lalong hindi niya ito nagawa ng masama, siguro dahil masyado lang siyang nag-aalala. Mula sa pagiging tao, biglang naging silver fox si Lasha. Ang lakas ng pagbabago ay nakaagaw ng pansin ng tao sa labas ng kwarto. Kailangan niyang hanapin agad si Bellman para magbago ng anyo. Pero sa ngayon, mas mabuting magtago muna. Mabilis na tumakbo si Lasha sa ilalim ng kama, pero dahil sa isang pagbahing, tuluyan nang nabunyag ang kanyang kinaroroonan. Mabuti na lang at ang dumating ay ang kanyang ina. Nakahinga ng maluwag si Lasha. Nang malaman niyang hindi makabalik sa anyong tao si Lasha, sinubukan ni Celia na gumamit ng mahika, pero wala pa ring nangyari. Kaya binuhat niya si Lasha papunta sa kwarto ni Belmont, pero nadatnan niyang wala pala ang lalaki. Kasabay nito, dumating din si Shikai para hanapin si Belmont. Habang nagtataka silang lahat, isang magic circle ang lumitaw sa kwarto. Ang ilang mga disipulo ng mga pinuno ng Magic Tower.
Hinahanap din pala si Bellman ng mag-uumaga. Nakatanggap ang ilan sa kanila ng emergency magic message mula kay Bellman. Iniisip ni Sikay na baka may kaugnayan ito sa misyon na iyon. Isang araw, nakatanggap ang pinuno ng merchant group ng isang hindi kilalang sulat at malaking paunang bayad para sa isang partikular na subasta. Ang bilin ay bilhin ng kwintas na peridot at ihatid ito sa isang partikular na lugar. Nang malaman nilang pamana pala ito ni Iner, agad na tinanggap ni Bellman ang misyon at hinuli ang lahat ng magnanakaw ng libingan sa imperyo. Walang paring malinaw na conclusion. Baka may kinalaman ito sa panaginip kagabi. Bakit matagal na akong patay, pero nangyayari pa rin ang ganito? Huwag mong sabihing may gumawa nito ng sadya. Sa sandaling ito na napakaapura ng sitwasyon. Hintayin mo kami, Bellman. Papunta na kami para iligtas ka. Samantala, sugatan si Bellman at nagtatago sa isang madilim na sulok. Ang paligid ng templo ay puno ng mga bitag na ginawa para patayin ang sinumang darating na may dala ng kwintas. Marahil, isang banal na hayop lang ang may ganitong kakayahan. Hindi ko akalain na ang isang misyon mula maraming taon na ang nakalipas ay mauugnay na ngayon sa isang banal na hayop, ang pagkamatay ni Prinsesa Iner. Lalo itong nagiging interesante, ang maliit na supling na nilikha ng mag-asawang banal na hayop sa loob ng 10,000 taon. Paano nila hahayaang apihin siya ng ganoon kadali? Sa isang kritikal na sandali, nagpakawala ang ina ng hindi pa nagagawang lakas. Hindi nagtagal, nalaman ng tatlo na napahamak si Bellman at agad silang nagtungo sa nayon kung saan may problema. Ngunit hindi maamoy nila siya ang presensya ni Bellman. Dahil dito, napilitan silang magtanong sa mga kalapit na taga-nayon. Nalaman nilang ang pinakakahina-hinalang lugar sa malapit ay ang abandonadong templo na gumuho ilang taon na ang nakalipas dahil sa lindol. Mula noon, wala nang pumapasok doon para magdasal, at unti-unting naging kulay dugo ang tubig sa mga balon sa nayon. Dumami rin ang mga ahas, at marahil, dito napahamak si Belmont. Nagsimulang matakot at umurong sa laban ng grupo, lingid sa kaalaman nilang sila siya ay nilalamon na ng kadiliman. Na-teleport siya sa ibang dimensyon. Hindi alam nila siya kung anong gagawin. Nag-aalangan siyang manatili sa kinatatayuan niya nang may isang malaking kamay na humawak sa kanya mula sa likuran. Ang kuya niya palang si Belmont. Sa mga sandaling iyon, umiiwas siya sa atake ng mga ahas. Pero mabilis na naayos ni Belmont ang problema at agad na tinanong si Lasha kung bakit siya napunta rito. Bago pa man masagot ang mga tanong sa isip nila, may narinig silang pamilyar na boses mula sa kwarto. Dama pa sila sa pinto para sumilip. Nakita nilang nakapalibot sina Pelen at ang lalaking ahas sa prinsesa. Si Bas Ayla pala ang nagnakaw sa bangkay ni Inel. Kinabahan si Lasha. Natatakot siyang maniwala si Pelen sa mga kasinungalingan ng lalaking iyon. Kaya hindi niya pinansin ang pagpigil ni Belmont at nagpakawala ang kanyang katawan ng napakalakas na mahika. Lumundag siya ng daan-daang metro ang taas at bumaba na parang isang anghel sa harap ni Bas Ayla. Halos maihi sa takot sina Pelen at Belmont. Pagkatapos, galit na galit siyang tumayo sa harap ni Pelen. Pilit niyang ipinapahiwatig sa lalaki na huwag maniwala sa mga kasinungalingan ng lalaking ahas. Habang tinitingnan ang dalawang biglang sumulpot, hindi na bigla si Bas Ayla, bagkos ay natuwa pa. Mukhang kompleto na sila, isang maliit na divine beast na marunong lang manipa, at itong isa na puro sugat ang katawan. At itong isa na nababaliw na divine beast. Bilang isang elder, dapat ko yata kayong turuan ng leksyon. Lalo namang nag-init ang ulo ni Lasha. Kahit hindi niya alam kung ano ang binabalak ni Pelen, kung may balak silang galawin ang katawan niya mula sa dati niyang buhay. Hindi ba't dapat magpaalam muna sila sa kanya? Muling nagpakawala ng malakas na mahika ang katawan ni Lasha. Sa harap ng lahat, milagrong nagkaroon ng isa pang buntot si Lasha. Natakot siya sa sarili niya at dali-daling sinabihan si Belmont na ibalik siya sa dati. Pero sa mga sandaling iyon, naghanda ang lalaking ahas para atakihin si Lasha. Ayaw namang makita ni Pelen na masaktan ng isang taong walang kinalaman. Kaya hamarang siya sa pagitan nilang dalawa. Habang sila'y nagkakatitigan, nagkabitak-bitak ang bubong at lumitaw ang isang divine beast na kulay dugo. Iyon pala ang kanilang inang si Celia. Sa wakas, kompleto na talaga silang lahat. Haharap si Bas Ayla sa isang matinding laban. Sa isang malakas na sipa mula sa maliit na silver fox. Formal nang nagsimula ang laban nila kontra kay Bas Ayla, ang hari ng lahat ng hayop. At sa tulong ng kanilang inang si Celia, lalong tumaas ang kumpiyansa ng lahat.
Dahil ang kakaibang fire magic ng kanilang ina ay hindi kayang basta-bastang tapatan ng kahit sino. Hindi rin inasahan ng lalaking ahas ang biglaang pagbabago ng sitwasyon. At sa harap ng buong lakas na atake ni Celia, nanatili pa ring kalmado si Bas Ayla na parang tunay na hari ng lahat ng hayop. Agad siyang nilamon ng apoy. Pagkatapos, lumapit si Celia sa kanyang mga anak. Alam niyang hindi basta-basta ang kalaban nilang si Bas Ayla. Dahil sugatan si Belmont, ang tanging magagawa niya ay gawin ang lahat para maprotektahan ang kanyang mga anak. Gaya ng inaasahan ni Celia, lumabas si Bas Ayla mula sa apoy na walang kahit isang gallows. Tiningnan niya sila ng may paghamak at sinabing hindi karangalan ang pag-atake sa isang elder ng mga Divine Beast. Wala nang pakialam si Celia. Bilang isang ina, obligasyon niyang pumanig sa kanyang mga anak. Kahit pahari siya ng mga Divine Beast. Habang sila ay nagkakatitigan, pinaalalahanan ni Bas Ayla si Palen na oras na para kumilos. Dahil ang pakay nila roon ay hindi para makipag-away, kundi para buhayin muli si Prinsesa Inel. Kahit na may magagalit, para sa sarili niyang layunin, hindi nagatubili si Palen na atakihin si Celia. Nang malaglag ang sandata ni Celia na may kapangyarihan ng apoy, nawalan na sila ng kakayahang lumaban. Lumapit si Palen kay Bas Ayla, at sinamahan ng lalaking ahas na kunin ang katawan ni Inel. At nawala sa paningin ng lahat. Sa sandaling ito, labis na nalungkot si Lasha. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ng mabait na si Palen. Sa pag-alis ng dalawa, nagsimulang gumuho ang templo. Gumamit ang grupo ng isang portal para makaalis doon. Ang nayon ay isa ng dagat-dagatang apoy. Mukhang ang labanan kanina ang naging sanhi ng paglipad ng mga apoy sa labas ng templo. Hindi kayang apulahin ng ordinaryong mahika ang apoy na gawa ng isang banal na hayop. Kahit na ang pinuno ng Magic Tower na si Belmont ay walang nagawa. Lalo na ang sugatang si Lasha. At tungkol naman sa sakunang ito, nagkamali ang mga taga-nayon sa pag-aakalang nagalit ang banal na hayop, kaya nagsimula silang lumuhod at magdasal. Dahil dito, hiyang-hiya si Celia. Pinagpawisan siya, at nahihiyang tinakpan ng mukha habang nagtatago sa isang sulok. Walang nagawa si Belmont kundi gamitin ang lahat ng kanyang lakas para gumawa ng isang malawakang magic circle. Para malutas ang krisis na ito. Ngunit, lubhang napinsala rin ang sarili niyang katawan. Habang paalis na ang grupo, nakita ng mga taga-nayon ang dalawang buntot ni Lasha. Inakala ng lahat na nagpakita ang banal na hayop at nagsimula silang sambahin si Lasha. Ang maliit na Silver Fox ay aksidenteng naging Diyos na tagapagtanggol ng nayon. Inilagay siya sa isang mesa at sinamba ng mga taong nakapaligid. Ang totoo, ang hindi sinasadyang nagsimula ng apoy ay ang ina niyang si Celia. At ang pumatay naman ng apoy ay ang kanyang kuya na si Belmont. Pag-uwi sa bahay, bagsak sa sahig sa pagod ang apat. Sinimulan nilang pag-isipan ang mga nangyari ngayong araw. Ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang paglitaw ni Palen. Pumanig pa siya sa kampo ni Bas Ayla. Napabuntong hininga na lang ang kanilang ama nang malaman ang lahat. Hindi niya akalain na habang isinasauli lang niya ang isang kwintas ay napakaraming interesanteng bagay pala ang nangyari. Noong hapon, dinala ni Lenore ang emerald na kwintas ng prinsesa sa palasyo at sinadya pang asarin ang prinsipe. Kailangan mo pa ba ng tulong sa paghahanap ng iba pang palamuti? Sobrang natakot dito ang prinsipe na may tinatagong kasalanan. Agad niyang inagaw ang pamana ng prinsesa, nag-iwan ng isang matapang na salita, at umalis. Natatakot siyang ibunyag ni Lenore ang iba pa niyang mga lihim, lalo na't may mga bakas na si Lenore. Itinapon ni Bas Ayla ang kwintas ng prinsesa sa isang abandonadong templo. Ang layunin niya ay painan si Palen. Hanggat may palatandaan si Palen tungkol sa kwintas, tiyak na pupunta siya sa locus yung iyon para maghanap ng mga ebidensya. Pero ang problema, hindi pa natin alam kung ano ang gagawin ni Bas Ayla sa katawan ng prinsesa. Tutal, kumikilos lang ang taong yun base sa kanyang interes. Sa ganitong paraan lang niya nararamdaman na buhay pa siya. Hanggat magiging interesante ang mga bagay. Handa siyang harapin ang anumang panganib. Mukhang ito na nga ang isang napakalaking problema. Nakita nila siya ang kanyang ama na biglang nainis, kaya nagpa siya siyang lapitan ito para tulungan. Naramdaman ni Lenore na may malambot na bagay sa kanyang baba. Pagmulat niya ng mata, nakita niyang dumating si Lasha. At sa unang pagkakataon, hinaplos pa niya ang gwapong mukha nito. Sabi ni Dudo, biglang gumanda ang mood ng lalaki. Lumapit siya sa kanila at inanunsyo na lalabas sila para kumain ngayong gabi. Para na rin makapag-relax sa tensyon. Makalipas ang ilang araw, gumising si Lasha tulad ng dati. Matagal na siyang hinihintay ng 3. Nagtaka si Lasha. Anong espesyal na araw ba ngayon at dumating sila sa tamang oras para mag-almusal? Inalagaan pa nga siya ng buong puso. Pagkatapos, nagsimula silang mag-usap tungkol sa isang mahalagang bagay. Naghahanda silang muling itayo ang templong nasunog para sa kanyang ina. Sabi ng mga taga-nayon, lahat daw ito ay dahil sa banal na Panginoong Silver Fox. Gusto pa nilang magtayo ng rebulto ni Lord Silver Fox sa harap ng templo.
Pero kung maglalakas loob silang gumawa ng kung anong kakatuwang bagay, hindi sila palalampasin ng mga Bell. Hiyang-hiya sila siya. Hindi niya kayang isipin ang itsura noon. Kung magtatayo man sila, dapat yung kamukha ng ama niya. Anong klaseng estatwa to na ang hina-hina tingnan? At saka, may karapatan din naman ako sa itsura ko. Kahit papaano, dapat humingi muna sila ng opinyon ko, kahit pabalat bunga lang sana. Nang makitang ang sigla-sigla ng usapan ng lahat, nakisali na rin sa kwentuhan ng kanyang ama. Nagtatampong yamakap si Lasha sa kanyang ama. Nagpasya si Lenore na regaluhan si Lasha ng isang kwintas. Pero hindi siya mismo ang magbibigay, kundi ang mahalagang bisitang nasa harapan nila. Ang pinuno ng Alex Merchant Guild. Siya ang tumanggap ng utos mula sa Crown Prince. Iyon ang naging dahilan kung bakit napasok ng mga Bells ang templo nang hindi sinasadya, pati na rin ang mga sumunod na pangyayari. Para mapawi ang galit ng duke, handang mag-alay ng isang kwintas ang pinuno ng guild. Pero hindi lang iyon ang gusto ni Lenore. Hiniling niyang sumapi ang lalaki sa kanyang panig. At bibigyan pa raw siya ng isang titulo. Tungkol naman sa paanyaya ni Lenore. Gaya ng inaasahan, tumanggi ang pinuno ng guild. Hindi niya kayang kalabanin ang pamilya ng hari,